51 araw bagong eleksyon 2025, patuloy sa pag-iikot ang senatorial candidates para ibahagi ang kanilang advokasya. Nakatutok si Darlene Cai. Isinulong ni Tito Soto sa Cavite ang pagtatag ng mas maraming livelihood programs. Si Senator Francis Tolentino nais palakasin ang agriculture sector. Si Congressman Erwin Tulfo nais daw tiyakin ang mas maayos na serbisyo ng mga ahensya. Isinusulong ni Benher Abalos ang benepisyo ng job order at casual government employees. Libreng gamot at pagtutok sa edukasyon ng advokasya ni Mayor Abby Binay. Ipaglalaban daw ni Senator Bong Revilla ang OFW at may hirap. Si Senator Pia Cayetano nagbigay pugay sa mga nanay. Si Ping Lacson ipagpapatuloy daw ang malinis na paglilingkod. Si Senator Lito Lapid nais palawigin ang eco-medical at agritourism. Isusulong ni Manny Pacquiao ang libreng pabahay kada pamilya. Nakatutok si Camille Villar sa karapatan ng mga kabataan at kababaihan. Binisita ni Jerome Adonis ang mga nagtitinda sa Camarines Sur. Kasama niya si Ronel Arambulo, naroon din si Mimi Doringo at si Amira Lidasan. Sa Naga City, kinumusta naman ni Aline Andamo ang mga bus drivers at commuters. Si Lisa Masa isinusulong ang plataporma ng Makabayan. Magsisilbi raw boses ng maliliit na negosyante si Bam Aquino. Land reform at wage hike ang isinusulong ni Arlene Brosas. Si David D'Angelo nag-ikot sa Valenzuela City. Tututukan ni Attorney Angelo de Alban ang children with special needs. Nakatuon sa karapatan ng mga manggagawa si Luke Espiritu. Kasama niya si Leody de Guzman. Si Gringo Honasan, inihayag ang importansya ng tamang edukasyon sa kabataan. Bumisita si Congressman Rodante Marcoleta sa Tarlac. Sa isang forum, tinalakay ni Senator Amy Marcos ang kapakanan ng mga Pilipino. Isinulong ni Kiko Panglina ng mas matibay na mga batas pangkalikasan. Si Ariel Querubin nais tugunan ng issue sa rice smugglers at hoarders. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras. Kanya-kanyang flex ang ilang Kapuso stars ng kanilang body of work sa ginanap na fashion show ng isang clothing brand kagabi. Mas uminit pa ang entablado sa performance ng P-Pop Kings na SB19. Pakisika tayo kay Aubrey Carampel. Si Asia's multimedia star Alden Richards ang nagbukas ng body of work fashion show para sa isang clothing brand sa MOA Arena. To set the mood for the rest of the show, unti-unting tinanggal ni Alden ang pantaas and went topless. Pag-amin ni Alden dahil naging busy sa kanyang commitments, 1 month lang daw ang kanyang naging preparation physically. Paspasan, hybrid training, I run. And then at the same time, I do CrossFit. Di rin nagpahuli si pambansang ginoo David Licauco sa pag-flex ng kanyang abs. Paano nga ba niya ito na-achieve? Di naman big change when it comes to my routine. I still work out every day naman. Together in their toned bodies naman sina Kapuso Prime action hero Ruro Madrid and Kapuso Prime gem Bianca Umali. Ang co-star ni Bianca sa Encantadia Chronicles Sangre na si Kelvin Miranda, nagpasilip din ng abs. Fasting, workouts, and syempre discipline. In matching outfits, showing a little skin naman sina prinsesa ng City Jail stars Allen Ansay and Sofia Pablo. Dahil tumodo raw sila sa diet. After the show, gusto raw nilang i-reward ang kanilang mga sarili. Hot pot and grill. Yung agad plano namin, unlimited hot pot and grill. Engaged couple E.A. Guzman and Shaira Diaz also walked the runway before saying their I do's in August. Si E.A. nang gulat pa na ipinasilip ang kanyang behind. Nag-usap kami na, tara, bago ikasal. Ipakita natin sa tao na nagawa na natin to. I'm sure magiging memorable to. I'll make the most out of it. Si Queen MMD Michelle D, aside from flaunting her beauty queen figure, pinerform din ng live ang newest single niyang, Reyna. We have models of all shapes and sizes. Reyna is about loving yourself and being empowered.
While SB19 brought the house down sa kanilang powerful performance ng Damn, rumampa rin ang mga lima. Hot Mama Max Collins strutted her sporty two-piece boxer look. Na-achieve niya raw yan through intense workout and strict diet. Rumampa rin in their underwear sina Bruce Rowland, Royce Cabrera at Jay Ortega. Fresh from the shower naman ang gimmick sa runway ni Derek Monasterio na into running daw ngayon. Kabilang naman sa mga nanood to support the stars, sina Kapuso Primetime Royalty, Ding Dong Dantes, and Marian Rivera. Dati kami yung nagpa-participate sa mga ganitong klaseng mga shows. So it's a different feel naman na kami yung nasa harap at nanonood. Lahat sila i-cheer natin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Buo na raw ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. At may Pilipino raw na magiging bahagi nito. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, tanggap na raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kahihinatnan dito sa International Criminal Court ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pero ayon din sa bise ay hindi sila susuko at gagawin ng kanyang buong defense team ang lahat para siya'y makalaya at maibalik sa bansa sa lalong madaling panahon. May team na raw na nabuo para magtanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa lead counsel niya si Attorney Nicholas Kaufman. Hindi pinangalanan ni Attorney Kaufman kung sino-sino ang makakasama niya sa defense team, pero kinumpirma niyang may Pilipinong magiging bahagi nito. It's going to be a core team of a maximum 5 members and we'll be appointing other people to assist us on a needs-be basis. At the very least, will there be a Filipino in the team? Yes. Yes, there is. Gaano kalaki yung role ng Filipino lawyer sa defense team po ng Pangulo? Yes, kailangan ng Filipino lawyer kasi merong mga i-argue doon na batas ng Pilipinas. So, meron talagang Filipino lawyer kasama. Nang tanungin ko kung sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea ba ito o si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Nagsi-shortlist pa yung inutusan ko na mag-interview kay Nicholas Kaufman, inutusan ko siya ngayon na maghanap ng Filipino lawyers. Pero shortlist para ICC accredited na, ma'am? Likely hindi na. Kasi ilan lang naman yung ICC accredited. But we'll see. We'll see. Depende sa abilidad ng lawyer. Sabi ni Bise, tila tanggap na ng dating Pangulo ang nangyayari at kahihinatnan niya. Mensahe niya sa mga taga-suporta matapos arestuhin. The country will get worse and worse, sabi niya. Dahil clearly daw fractured yung governance sa ating bansa and disgruntled yung mga tao. Yung sinabi niyo po kanina, sinabi po ni dating Pangulo yung so be it. Ano po yung mensahe niyo po doon? So be it, he was referring to his fate. Sabi niya, ipapasa Diyos ko na yan lahat. Kung anong mangyari sa buhay ko, so be it. I think he doesn't mind na nandoon siya sa loob kasi alam naman niya na ano yun, kaparte yun nung sinabi niya na gagawin niya, harapin niya yung kung ano man yun, kaso. Sabi ng Bise, darating sa susunod na linggo sa The Hague ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman. Darating din ang common law partner ng dating Pangulo na si Hanilet at anak na si Veronica. Pinalarawan din namin kay VP Sara kung paano ang sitwasyon ng pakikipag-usap niya sa ama sa kulungan. Wala akong privilege sa communication. So nakikinig sila, yung guard nakikinig sa tapos nire-record yung conversation namin. Nakakapag-usap kami about legal strategy in in codes. Kasi nga nakikinig lahat ng sinasabi, pinag-uusapan namin, nire-record at tinatranslate at pinapadala sa court. So, pag-usap kami in codes in Bisaya. Pagsisiguro din ng Bise, kahit habang nasa The Hague, handa pa rin niyang harapin ang kanyang impeachment case. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na ilang araw din daw na na-confine sa The Hague, Netherlands, nakalabas na ng ospital ayon kay Senador Bongo.
At yan ang latest mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Marizo Mali.